Ninanyayahan kita ng bawat isa na tumayo kayo Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, we thank you, Jesus, for this morning, Panginoon. We thank you for this time, O God. Lord, kami inalagaan mo, Lord. Inalalayan mo, Panginoon, sa aming pagpunta dito, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, patuloy, O God, ang pumilos, O God, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, ang pumuno sa amin, Panginoon, as we worship you, Lord, as we praise your name, O Jesus, right this time, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, O God, Lord, ikaw yung pumilos, O God. Ikaw yung magpuno, O God, sa bawat isa, Lord, sa bawat puso, O God, yung mga anak na naririto, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, Lord, sa mga papunta, Panginoon, yung pag-iingat mo, O Diyos, Lord. Hallelujah, Jesus, O God, Lord, ikaw yung maglinis ng kanilang daraanan, Panginoon, Lord, dalangin namin, O God. Hallelujah, Lord, tinitiwala namin sa iyo ang kongregasyong ito, Panginoon, na Lord, ikaw yung kikilos, O God, ikaw yung mararanasan namin, Panginoon, hanggang mamayang matapos, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, O God, Lord, bless us all, O God. Lord, give us a one desire, O God. Lord, unite our hearts, O God, our spirits, Panginoon, Lord. Ikaw ang malayang pumilos, Panginoon, Lord. Salamat, O God, sa iyo ang umagang ito, sa iyo ang araw na ito, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, Lord. Salamat, O God. We bring back all the glory, O God, all the honor, all the praises, in Jesus' name. Lord, is all this we pray, O God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah, God. Hallelujah. Sige po, isang palakpakan natin yung Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito, O God. The Lord, we are able to worship you, O God. To praise you, Lord. Hallelujah, Jesus. Pasalamatan po natin yung Diyos na sa panibagong umaga sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Sa pagsikat ng
salamat, O Diyos, sa bawat araw, Panginoon, ay binibigay mo sa amin, O God. And Lord, marapat lang, Panginoon, na sa bawat araw na iyon, O God, Ikaw ang siyang aming mapapurihan, Panginoon. Ikaw ang siyang aming masamba, O Diyos. Hallelujah, Lord, we are here, O God, to worship You, Panginoon, O God. Lord, walang iba, Panginoon, wala kaming ibang sasambahin, kundi Ikaw lamang, O God. Wala kaming ibang pupurihin, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Oh, we thank You, God. We thank You, Lord. Oh, we bless Your name, Jesus. We bless Your name, O God. Oh,
Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Marapat na lamang na ika'y papurihan, O Diyos. Hallelujah. Marapat na lamang na ikaw ay sambahin, O God. Salamat sa iyong katapatan, O God. Hallelujah. Salamat sa iyong kasapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pag-iingat, O God. Salamat sa iyong proteksyon. Salamat sa iyong pag-ibig, O God, na hindi nagmamaliw. Salamat, O God. Hallelujah. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Tunay nga na ikaw ay dakila. Walang gaya mo, O Diyos. Walang makakapantay sa iyo, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, O God, sa isang linggong pag-iingat mo, O God. Salamat sa iyong proteksyon, O God. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kababayan, O God. Hallelujah, Jesus, na nasa lanta, O God. Hallelujah. Ng bagyo, ng baha, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dalangin namin nawa, O God, kayong magbigay ng kapayapaan sa kanila, O God. Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, O God. Hallelujah. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga pag-iisip, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya kung hindi sila pataig sa anumang pagsubok na kanilang dinanas o dinaranas, Panginoon, hallelujah, pagharian mo sila, O God. Hallelujah, ang kabutihan mo pa din ang makita nila sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah, Lord. Dalangin ko, Panginoon, hallelujah, Jesus, sa mga kababayan namin, O God. Hallelujah, na nawalan ng mahal sa buhay, O God. Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, bigyan mo sila ng kapahingahan, O God. Hallelujah, Jesus. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan mo sila ng kaaliwan. Hallelujah, Jesus, na nagmumula sa iyo, O God. Kayo ang kumilos sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, ang bawat nawalan ng mga trabaho, Panginoon, ng kabuhayan, Panginoon, dalangin ko, patuloy nawa, O God. Kayo ang tumulong sa kanila, Panginoon, upang makabangon sila ulit. Kayo ang Diyos ng pag-asa, Panginoon. Kaya hindi kami mawawalan ng pag-asa, Panginoon, dahil kayo ang aming kalakasan, Panginoon. At Lord, nawa makita din nila iyon, Panginoon. At Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Ano man ang kanilang dinaranas, Panginoon, gawin mo itong, hallelujah, hallelujah, daan upang patuloy kanilang kilalanin sa kanilang mga buhay, O God. Lord, dalangin ko ang bawat kababayan namin, O God, hallelujah, na hindi pa nakakakilala sa iyo, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, O God. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, O God. Hallelujah. Kaya mong palambutin ang kanilang mga puso, O God. Kaya mong basagin ang kanilang mga puso, O God. Hallelujah. Kayo nawa ang naisin nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Pag nasa sila na makilala kanila sa kanilang mga buhay, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Maging, Panginoon, hallelujah, ang mga rescuer, O God, ang mga lineman, O God. Hallelujah. Dalangin namin na protectionan niyo sila, gabayan niyo sila sa kanilang mga trabaho, O God. Hallelujah. Bigyan mo sila ng katalinuhan upang magampanan nila ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Hallelujah, Jesus, sa mga LGUs, O God. Gamitin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bilang daan ng iyong pagpapala, O God. Lord, maging ang mga Kristiyano, Panginoon. Dalangin ko maging daan kami ng pagpapala mo upang makilala ka, O God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang maitanghal, O God. Ikaw ang maitanghal. Ikaw at ang pangalan mo lamang, Jesus, ang maitanghal, O God. Hallelujah, Jesus. Anumang pagsubok ang aming pagdadaanan, anumang bagyo ang aming mararanasan, Panginoon. Hallelujah, patuloy kaming mananalig sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Panginoon. Hallelujah, Jesus, dahil ang Diyos na aming pinupuri at sinasamba ay Diyos sa tapat, Diyos sa dakila. Hallelujah.
sa iyo namin ililapit lahat. Hallelujah, Jesus. Magiging maganda lahat ng kalalabasan, O God. Ano mang gulayat, O God, ang aming mararanasan, ang aming dinaranas, O God. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang aming tagapagtanggol. Hindi ang sarili namin, kundi Ikaw, Jesus. Ikaw, Jesus, na nagbibigay ng tagumpay. Na Ikaw, Jesus, na nagbibigay ng katagumpayan. Simula pa noon, hallelujah, ngayon at magpakailanman, O God. Salamat sa iyo, O Diyos, na hindi nagbabago. Salamat sa iyo, Diyos, sa dakila, Panginoon. Patuloy naming binabalik sa iyo ang karangalan, ang kapurihan, Panginoon, ang pasasalamat. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nasa pag-aaral sa buhay ni Elias, Propeta Elias. At patuloy tayong mag-aaral dito. Nais kong balikan ang simula ng kanyang paglilingkod bilang propeta. Siya po ay nagsalita doon sa hari na hindi uulan hanggat hindi niya sasabihin. At nagsimula ang tagtuyo, siyempre, at umabot yun ng 3 taon at kalahati. At nung nakaraang linggo, ating pinag-aralan yung tungkol sa babaeng balo na wala nang makakain. At tayo ay nag-uusap tungkol sa mga realities, mga realidad na nangyayari kahit pa tayo ay nananalig sa Diyos. Kahit pa tayo ay nagtitiwala sa Diyos, may mga realidad na maaring mangyari. Kagaya nung ating pinag-aralan doon sa babaeng balo. At nandun yung mga pagtatanong, bakit ganito, bakit ganyan? Andun yung karamdaman. At yung anak nga ng babaeng balo ay namatay pa nga. Kaya maraming mga questions kahit pa tayo ay Kristiyano. Ganun pa man, magpatuloy lang tayo. Ang sabi ko sa conclusion nung nakaraang linggo, sa halip na sumbatan ang Diyos o kaya ay magtanong ng kung ano-ano, hayaan yung tapusin ng Diyos ang kanyang sinimulan. At sigurado, yung dulo ng ating istorya, sabi nga, yung dulo ng kwento, sigurado ako, matutuwa tayo. Kasi yung mabuting sinimula ng Diyos sa ating buhay ay tatapusin niyang mabuti yon. Hindi niya tatapusin na sira-sira, kundi tatapusin niya ng maayos. Kasi sinimulan niyang mabuti, tatapusin niyang mabuti. Ang problema nga lang, sabi ko nga, ay maraming hindi nagtatapos, maraming tumitigil, marami ang hindi nagpapatuloy para sana makita ang dulo ng ating kasaysayan bilang Kristiyano ay napakabuti. Ngayon naman, sa chapter 18 po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito na yung tagpo na uulan na ulit. Magpapaulan na ulit ang Panginoon sa bahaging ito ng ating pag-aaralan. Pero siyempre, ang series natin ay tungkol kay Elijah. Nung mga nakaraan ay yung kanyang passionate life, Ngayon naman ay yung kanyang at nakaraang linggo din, yung kanyang committed life na ating tinutunghayan. So, magpapaulan na ulit si God dito, pero haharapin niya ulit muna si Haring Ahab. Para mas maliwanagan tayo, mahaba-haba po ito. Basahin natin sa unang hari, chapter 18. So, malinaw naman yung kwento yung istorya mula verse 1 hanggang 29 muna tayo ngayon. Naku, napakahaba nito, kaya hahanap tayo ng tagabasa. At napakahaba nito, pakinggan nyo at tingnan ninyo ang kwento
Ang topic dito o ang kanilang eksena dito ay uulan na ulit. Sasabihin ni Elijah kay Haring Ahab na uulan na sa wakas. Babalik na yung ulan. Pakinggan po natin at kukuha tayo ng ilang mensahe sa ilang minuto na maaari natin gamitin. Pakibasa ang unang hari, chapter 18, verses 1 hanggang 29 na. Tuloy-tuloy na para kumpleto. Pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito." At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ang tagutom sa Samaria. Kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias, ang tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadias ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang ipinapapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, nailigtas ni Obadias ang sandaan sa mga ito. Itinago niya ang mga ito sa isang yungib. Tig-5 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. Sinabi ni Ahab kay Obadias, "Tayo na, galugurin natin ang buong lupain at tignan ng bawat ilog at nibis. Baka makakita tayo roon ng sapat na damo upang huwag mamatay sa gutom ang ating mga kabayo, mola at baka." Naghiwalay sila sa paghahanap ng pagkain sa buong kaharian. Si Ahab sa isang panig at si Obadias naman sa kabila. Sa paglalakbay ni Obadias, nakasalubong niya si Elias. Nakilala niya ang propeta, kaya't nagpatira pa siya at sinabi, "Kayo nga ba iyan, mahal na propetang Elias?" "Ako nga," sagot naman nito. "Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako." Ganito naman ang sagot ni Obadias, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at gusto ninyo akong mapatay ni Ahab? Saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, hinahanap kayo ni Haring Ahab sa bawat bansa sa daigdig. At kapag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggat hindi sila nanunumpa na kayo talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapapunta ninyo ako sa kanya para sabihin narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, ay dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na hindi ko alam. Kapag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin, sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh mula pa sa pagkabata. Hindi po ba ninyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking iniligtas noong sila'y gustong patayin ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib. Tig-5 bawat pangkat at dinalhan ko sila roon ng pagkain at tubig. At ngayon, pinapapunta ninyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo, tiyak na papatayin niya ako. Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh, ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadias si Ahab at sinabi ang lahat ng pinapasabi ni Elias. At lumakad si Ahab upang salubungin ang propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, "Ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel?" "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang kaninyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at pinaglilingkuran ninyo ang mga imahen ni Baal. Ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 na propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel," sagot ni Elias. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdalo kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan, gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos, at sumagot ang bayan, sang-ayon kami."
Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na'y hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kayo nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Tayo manalangin, purihin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kayo po ang aming sadya dito para kami magpuri at sumamba. Ang aming pagpunta rito ay isang pasasalamat na buhay kami, malakas, at binibigyan mo kami ng mga pagpapala araw-araw. At higit sa lahat, ang aming pagpunta rito dahil ikaw ay Diyos na dapat naming sambahin, na dapat naming papurihan, na dapat naming paglingkuran. Kaya nga po, Panginoon, anuman ang aming kalagayan, hindi kami titigil sa aming paglilingkod, pagpupuri at pagsamba sa iyo. Samahan mo nga po kami ngayong araw na ito upang patuloy naming maranasan ang iyong biyaya. Patuloy naming tanggapin ang pagpapala na nanggagaling sa inyo at ang kaalaman at karunungan na nais mo pang ituro sa amin upang mabuhay kami na nakaayon, na sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Kaya nga po ngayong araw na ito, Panginoon, ang pagsama mo sa pag-awit, sa pagkanta, sa pananalangin, pagpupuri, sa pakikinig ng iyong salita, hanggang sa matapos kami, maging sa aming pag-offering, ang pagpapala mo, Panginoon, ay kasama namin. Marami pong salamat. I-bless mo lahat ng bahagi ng gawain hanggang sa kami matapos. Ang inyo pong kapangyarihan ng Espiritu Santo ang maliwanag na kasama namin. Ang sabi ng iyong Biblia, kami ang mga templo ng Diyos at naninirahan sa amin ng iyong Espiritu. Salamat sa inyong pagsama sa amin hanggang sa aming pag-uwi. Nawa ang kaalaman, pagpapala at paglago bilang Kristiyano ay patuloy naming maranasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po, na kung tutusin, kalahati pa lang ng chapter 18 halos yan. Mahigit kalahati pa lang ng chapter 18. Dahil yung binasa natin hanggang doon lang sa paghahandog ng mga propeta ni Baal. So ganito ang summary niyan. Tapos na yung 3.5 years at magpapakita na ngayon si Elias kay Ahab para sa isang hamon na talagang yung Diyos ni Elias ang Diyos. At nakita nga sila at nagkaroon ng pag-uusap. Pero bago yon, si Ahab ay nasa labas na ng kingdom at naghahanap na ng pagkain at inumin para sa kanya mga hayop. Mga kabayo, baka, mola, kung ano pa yung mga sinabi niya na mga hayop, sabi niya. So naghiwalay sila nung kanyang yung leader of the house, yung speaker of the house. Yeah. Si Obadiah kasi ang kanyang governor sa kanyang bahay, tagapangasiwa. Kaya lumabas sila ngayon at magkaiba sila ng daan para humanap ng makakain. Baka sakaling may damo pa, may tubig pa na pwedeng inumin ng mga hayop nila. At sa dahilan na matagal na walang ulan, so nahihirapan na lahat talaga. Siguro sa atin, mas gusto na natin may bagyo kaysa sa isang taon na hindi umulan. Palagay nyo, isang taon hindi umulan o may bagyo na lang na role? Mahirap pumili. Pero alam nyo ba, pagka isang taon na hindi umulan, maghihirap din ang mga tao masyado. Kaya pasalamat na lang tayo kung ano ibigay sa atin ng Diyos. Pinaka-blessed ang ating bansa dahil may ulan, may araw. Yung iba kasi, 6 na buwan, puro yelo. Isang 3 buwan,
Sa ibang bansa, yelo. 6 na buwan, minsan nga 1 taon. Kung 1 taon, edi tuloy-tuloy na yelo. Yung iba nga, walang gabi Buti nga tayo, may gabi at may araw para makapagpahinga tayo. Kaya pinagpala na yung lugar natin compare sa ibang mga bansa. Kaya okay na lang na may bagyo pa minsan-minsan kaysa naman sa 3 taon na hindi uulan. So, ganun ang nangyari. Nagkakita sila at nagkausap at yun nga, sabi niya, ay ipunin yung mga propeta ninyo. Propeta ni Baal at nung Asera Paul na aking kinuwento sa inyo noon na pawang kalaswaan ang kanilang mga Diyosan, pawang flesh, pawang pangsarili, yung dulot ng mga Diyos-Diyosan na yun. So, ipunin ninyo ang inyong mga propeta, yung 850 na yun, at magtutuos tayo, maghandog tayo sa Diyos na hindi lalagyan ng apoy. Mga ganon. Kung sino man ang handog na susunugin ng Diyos, yun ang totoong Diyos. Sabi ni Elias, at pumayag nga sila at nagkasang-ayunan sila. So ang ating magiging topic na maiksing-maiksi lang ngayon, dahil ang dami ng oras na naubos sa pagbabasa pa lang na napakahaba, sa verse 16 and 17, meron bang NIV o kaya ibang English version? Yung verse 16 at 17. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you?" Basahin natin yung huli. "Is that you? You troubler of Israel." Yung binasa natin Tagalog kanina ay manggugulo. "I have not made a trouble for Israel." Sabi na, hindi ako nagdulot ng gulo, ng trouble sa Israel. Elijah replied, "But you and your father's family have. You have abandoned the Lord's command, have followed the Baals." Yan. Kayo, harapan na sila. Sabi ni Hari, ikaw ba yan? Mapanggulo sa Israel. Sumagot si Elijah, hindi ako ang nanggugulo, kayo. Hinarap ni Hari, no? Kaso sabi niya, kayo ang mapanggulo. So ang ating pag-aaral ngayon ay troubler. Hindi Toblerone, ha? Tagapanggulo. Tagapanggulo. O manggugulo. Ano ba yung ibang salita sa makabagong salita ngayon ng tagapaggulo? Pahamak. Pahamak ka. Pahamak ka. Sa pamilya ba ninyo may pahamak? Isipin niyo buong pamilya. Meron bang pahamak sa pamilya niyo? Yung potang at suya, darakalin problema. Pag nandun siya, dumadami problema. Mas gusto niyo pang wala siya. Yung bang inaalala mo, pag wala siya, nasa na naman kaya siya? Baka kung ano-ano na naman ang ginagawa niya. Yan. Maaaring sa pamilya mayroong troubler o kaya tagapanggulo. Yan ang ating pagbubulay-bulayan sa maiksing oras pa na maaari natin gamitin ngayon. So, sa inyong pagbabasa, binasa na ninyo yung mga nakaraan, nagtagtuyot, 3 taon at mahigit ang tagtuyot. Sino nga ba talaga? Kasi si Elias ang nagsabi na hindi uulan hanggat hindi ko sabihin. Posible bang siya nga ang troubler o tagapanggulo? O si Elijah nga, ayon kay Elias na kayo po ang nanggugulo. So, pwede nating isipin na agad na si Ahab, yung hari, ang nagdudulot ng kaguluhan. Kasi sabi ni Elias, kasi kayo talaga ang nanggugulo. Kasi hindi nyo sinunod ang Diyos. Sumamba kayo kay Baal. Kayo ang nanggugulo. At siyempre, ang ating pag-aaralan, ano ba yung mga kaguluhan na dulot nung Ahab na yon, nung hari na yon, at ng kanyang angkan mula sa nauna pa daw sa kanya, yung kanyang pamilya daw. At pati na yung kanyang asawa, siyempre, ang buong pamilya niya ay sila, yung tinutukoy ni Elias na troubler o kaya nanggugulo, mga pahamak sa buhay, sa bansa, sa pamilya.
So, siyempre, ang una natin makikita, ang dulot ng kanilang pagsamba kay Baal ay, di tagtuyo. Hindi umulan ng 3 taon at mahigit. Hindi umulan at nagdulot yun ng, siyempre, gutom. Famine, nagkaroon ng taggutom. At isang malaking problema pag nagkaroon ng taggutom. Sa atin, hindi pa nga dumating yung totoong taggutom eh. Alam niyo, pag dumating yung totoong taggutom, nakita niyo ba sa ibang syudad nung pandemic at kinlose yung mga mall? Di ba? May mga nagtangkap pasukin yung mall, kumuha ng pagkain nila. Nabalitaan niyo siguro yun nung mag-lockdown at naghirap, tapos bukas sila ng mga mall at kinuha yung mga pwedeng kunin. Well, hindi pa naman talaga taggutom nun. Paano kung totoong taggutom pa? Anong trouble ang maaring idulot niyan? So, ang unang mga troubles, famine, pag taggutom, tagtuyo, talagang mamamatay yung mga halaman. Nasa panganib yung mga animals, siyempre, mga tao unang-una. Tapos yung mga hayop na alaga nila, isipin nyo, yung kabuhayan nating mga hayop at pagka nagtaggutom, yan ang mga trouble na dulot ng pagsamba ni Ahab sa hindi Diyos. Pagsamba ni Ahab sa Diyos-Diyosan. Nagkaroon ng malaking problema. At maaring higit pa doon ang nangyari na hindi nakarecord dito. Sabi ko nga, baka magkaroon ng nakawan. Kung meron pang pagkain yung medyo malayo-layo sa iyo, baka papasukin mo yon, magkaroon ng patayan. Kasi nga, 3 taon na kalahati na hindi umuulan. Ang masama pa sa trouble na ito, ayon sa verse 18, kung ating tinignan, sa verse 18, at hanggang sa mga susunod, babasahin natin yan. Sabi niya, hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi kayo ang angkan, ang inyong angkan. Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at pinaglingkuran ninyo ang mga imahe ni Baal. Tuloy natin nga, verse 19. Ngayon, tipunin niyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera na pinapakain ni Jezebel. 400 propeta ni Baal, 450, saka 400 propeta ni Asera na pinapakain ni Jezebel. Bakit sinulat pa yon? Di ba? Bakit binanggit pa ni Elias yung 850 na yan na pinapakain ni Jezebel? Anong ibig niya sabihin? Ibig sabihin, yung propeta na yan na walang kakwenta-kwenta, 450 saka 400, umuubos yan ng pagkain araw-araw, galing sa kaharian. Samantalang yung mamamayan ay nagugutom. Nagkwenta ako kahit 100 lang per meal. O ngayon yun, panahon yan, kahit 100 lang per meal, 300 per day. Alam niyo ba, mahigit 250,000 a day ang kakainin ng mga propetang yan na wala namang ginawang mabuti. Kaya siguro binanggit pa yung pinapakain ni Jezebel. Isang trouble ulit yan. Alam niyo ba kung sino tumatrabaho para kumain yan? Sino? Mamamayan. Tama? Ganyan ang kaharian eh. Yung mamamayan ang nagpapakain sa king at sa kanyang mga naroon habang naghihirap yung bansa. Yan ang isang trouble na maaring dinulot pa ng malaking trouble na yan. Pero may mas malaki pang trouble sa verse 21 na dinulot ng bagay na yan. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Kasi hindi sila sure. Kasi nga, nagdadalawang isip. At yan po ang isa sa malaking trouble. Spiritual. Dulot na spiritual. Sa spiritual. Noong sino ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga ang paglilingkuran? Malaking problema yan. At malaking kaguluhan na pwedeng idulot yan sa buhay ng tao, lalo na sa kanyang spiritual na buhay. Diyos-Diyosan ba o yung tunay na Diyos? Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Ang pagdududa at pag-aalinlangan ay isang malaking problema.
Kahit nga sa mag-asawa, pag nagsimulang magduda, di ba? Ba't ka ginabi, brother? Hindi mo man sinabi kung saan ka nang galing. Papasok na yung pagdududa. Ba't may password ang cellphone mo, sister? Sister wife. Anong ibig sabihin niya? Anong tinatago mo? Pag dumating ang pagdududa sa anumang bagay, lalo na pagdating sa spiritual, sa Diyos, nako, trouble yan. At ang nagdulot niyan ulit, yung manggugulo, yung hari nila. Dahil nag-asawa siya ng Jezebel, na yung Jezebel na yon, yung kanyang mga Diyos, ayan, yung mga binanggit natin, may propeta si Baal at si Asera, at ngayon, nagdulot niya ng malaking trouble maging sa mamamayan ng Israel, at nagdulot ng dalawang pag-iisip. Mukhang Diyos nga si Baal, mukhang Diyos nga yung Asera, mukhang Diyos nga ba si Diyos, si God, si Yahweh? Nako, malaking problema ang dulot nyon. Isang trouble na naidulot ng pagpasok ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang lugar. At alam po ninyo, pag hindi natin tiyak kung sino yung ating paglilingkuran, hindi tayo makakapaglingkod ng maayos. Hindi tayo makakapokus sa ating paglilingkod kapag hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang paglilingkuran. Ano pa? Ano pa mga trouble? Sa 26, verse 26, basahin natin. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro, inihanda ito, mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami. Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na tinayo nila, ngunit walang sumasagot. Tuloy pa natin. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa sa Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. CCR. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya kailangan gisingin. 28. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. At verse 29, patuloy silang nagsigawan at nag-umulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Another trouble na dulot ni Ahab na sa pagdadala niya ng Diyos-Diyosan sa Israel. Alam po ninyo, kapag Diyos-Diyosan yan ang posibleng nangyayari. Sa halip na maginahawa ang tao, mahihirapan yung tao. Pagka Diyos-Diyosan po, kapag ikaw ay may kailangan mong maghirap para makuha mo yung kailangan mo. Yan sa Diyos-Diyosan. Mali na agad yan. Hindi na Diyos agad yan pinaglilingkuran pag ganyan. Para mapatawad ka, kailangan mong magsakripisyo ng marami. Hindi na po totoong Diyos yung ganyang pinaglilingkuran. Dito sa kanila, nagpagod na sila hanggang tanghali sa kakatawag. At kinailangan pa nilang sugatan ang kanilang mga sarili hanggang sa maging duguan sila para lang sila pakinggan. Hindi na po Diyos agad ang kumikilos niyan. Hindi na agad totoo po yan. Kung meron po kayong ganyan na paniniwala, kalimuran na agad dahil hindi Diyos na buhay yung ganyang klaseng paglilingkod. Yung ganyang klaseng panalangin na kailangan muna, dumugo ka muna para pakinggan ka. Hindi ganyan ang Diyos ng Biblia. Hindi ganyan ang Diyos na ating kilala. Ang Diyos natin, siya ang nagpagod, siya ang dumugo para tayo ay guminhawa. Para tayo ay tugunin sa ating pangangailangan. Kaya pagka ikaw na ang pinahihirapan, baka relihiyon yan. Baka hindi sa Diyos yan. Pag ikaw na ang kinakailangan magsakripisyo ng napakarami, baka hindi totoong sa Diyos yan. Baka yan ay religious belief lang ng kung sino man para pahirapan ng tao. Yan ang isa pang trouble na dulot ng hari doon sa Israel. At kahit sa Pilipinas, sa bansang ito, nangyayari yung ganyan. Kailangan mong magpakahirap muna
bago ka sagutin. Kailangan mo munang sugatan ng iyong sarili, pahirapan ng iyong sarili, bago ka mapatawad sa iyong kasalanan. Mukhang hindi Diyos ng Biblia ang ating sinusunod po. Kaya panahon na para gisingin natin ang sarili, yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, para maunawaan nila, mukhang hindi ang Diyos na buhay. Mukhang hindi ang Panginoong Jesus. Mukhang hindi si Yahweh. Mukhang hindi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang kanilang sinusunod. Kapag ka po ganyan, trouble yan, kaguluhan lang lalo at kapahamakan. Yun ka, duguan na sila. Inabot pa ng hapon, wala pa rin kahit anong tinig o kahit anumang sagot. Napakaraming trouble kapag ka pagsuway at kasalanan ang ginagawa ng tao. Kahit naman ngayon, kahit hindi diyan sa tagpo na yan na ating pinag-aaralan, kahit hindi yung tungkol sa Diyos-Diyosan, yung simpleng pagsuway, nagdudulot ng trouble. Yung simpleng pagsuway sa Diyos, nagdudulot po yan ng trouble sa buhay ng tao. Kanina nga, sabi ko, kahit sa pamilya, tingnan ninyo, pag ang isa sa pamilya ay gumagawa ng kasalanan, nagdudulot ng trouble yan. Damay pa nga ang buong pamilya. Kapag nagkasakit ang isang tao na aksidente dahil lasing, hindi naman siya lang ang nadadamay. Damay ang kanyang asawa, anak, pamilya. Kapag ka na-hospital yan, nakadextrose, babantayan, gagastos, mapupuyat, damay. Ang daming pahamak na dulot. Hindi naman lahat ng sakit, siyempre ba, na-aksidente lang dahil lango sa kasalan, sa bisyo, lango sa droga. Nakulong yung anak dahil sa droga, nagnakaw. Hindi naman yung anak lang ang napahamak, kundi damay ang magulang, damay ang kapatid, damay ang kabuhayan. Tama? Maraming nadadamay pagka nagsimula tayong hindi sumunod sa tama, lalo na sa hindi pagsunod sa Diyos. Buti na lang, sa panahon natin ngayon, hindi na ganyan ang kalakaran. Ang Diyos ang naghirap, ang Diyos ang nagpagod, ang Diyos ang nag-alay ng kanyang buktong na anak upang lahat ng trouble natin, amen, upang lahat ng trouble natin sana ay malutas. Bagamat minsan ay meron pa rin pasaway na mga tinatawag na naniniwala sa Diyos, na nanalig sa Diyos, may mga pasaway pa rin. Kaya ando pa rin yung trouble. Pero si Jesus, si God, nag-alay, nagsakripisyo, naghirap para malampasan natin lahat yung mga trouble na yan. Pero sa ating pinag-aaralan ngayon, ang totoong nagdulot ng trouble ay ang hindi pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, nais kong i-conclude muna sa bahaging ito yung ating pag-aaral. Dahil yung oras natin talaga, hindi ganoon kahaba. Kasi nga, pag itinuloy ko to, aabot ito ng mga 11:30. Yan. Kaya puputulin ko muna, pero nais kong iiwanan sa inyo, basahin natin ang Deuteronomy. Pag binasa niyo Deuteronomy, ganito makikita ninyo. Yung chapter 28, nasabi ko na ito noon. Pag binasa niyo Deuteronomy chapter 28, yung unang ilang verses noon, pagpapala kapag sumunod tayo sa Panginoon. Mga hanggang verse 14 siguro, verse 15, pagpapala. Mula doon sa susunod na verse, kalahati hanggang matapos napakaraming verse noon, ay parusa sa hindi pagsunod sa Diyos. At itong naranasan ng mga taga-Israel sa pamumuno ni Haring Ahab ay binanggit na sa Deuteronomy noong mga panahon na si Moses ay nangunguna pa. Ito raw, ito ang mangyayari. Kaya nangyari naman sa panahon ni Elias. Ano yon? Ipagkakait sa inyo ang ulan. At dahil dito magiging parang bakal ang lupa sa pagkatigang. 3.5 years hindi umuulan. Ano kaya itsura ng lupa? Hindi pa, wala pa kasi dito eh. Kahit sa buong mundo may nangyari na ba? 3.5 years? Sipin mo, 3.5 years. Yun nga lang tag-init sa atin, ilang buwan lang yon. Pero magbibitak-bitak na yung lupa, ang tigas na. Yan pa kayang 3.5 years, sabi niya, ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito, magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Tuloy natin, verse 24.
Pauulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Nangyari ba yan? Nangyayari yan. Umabot pa nga sa ibang bansa yung abo nung pinatubo. Tama? Umabot. Yung mapinong abo nung pinatubo, umabot sa ibang bansa. Yung siya, lumaganap sa Pilipinas yung alikabok na yun nang pumutok yung bulkan na pinatubo. Yan ang ilang mga parusa. At hanggang kayo lubusang mapuksa, kaya naman hanggang bubong. Talagang lumubog at maraming napahamak. Meron pa, yung susunod na verse, alam ko may nilagay pa ako sa 40 something ba yan? Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo. May mga Inchik, may mga Indian. India ba? Yung mga Mumbai. Kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo patuloy na babagsak. Ito pa matindi. Sila ang magpapautang sa inyo. At wala kayong maipapautang sa kanila. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo'y tagasunod nila. Naging trabahador ang mga Pilipino, yung mga dayuhan, ng may-ari ng daang-daang malls. Punta ka sa Divisoria. Mapapasori ka sa mga Pilipino. Sila yung tagatulak ng kariton. Yung mga boss nila hindi mo maintindihan ng salita. Kasi mga Chinese halos. Nangyari ba? Nangyari. Kanino tayo nangungutang? Diba? Pag binasa mo yung bandang unahan yan, blessing naman. Blessing naman. Kabaligtaran niyang nakasulat na yan. Kabaligtaran. Diyan, tayo ang mangungutang sa kanila. Ang dahilan daw niya ay kasalanan at hindi pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. Napakarami niyan pag ating pinag-usapan. Kahit sa mga pinag-aaralan lang natin sa mga nakaraan, makikita po natin yan. Kaya ngayon another decision, isang ulit commitment ang pwede natin gawin ngayong panahon ito. Ano yun? Magtalaga na tayo ng buhay sa Diyos. Piliin natin siyang paglingkuran at sundin. Nako, pag-uwi po ninyo ha, buksan ninyo ang Deuteronomy 28. Kung maaari, lahat tayo, makikita ninyo doon ang iba't ibang karamdaman na nandoon dahil sa hindi tunay na pagsunod. Meron pa rin tayong iba't ibang baal. Yung mga inuuna natin sa halip na ang Diyos. Inuuna natin sila sa halip na ang Diyos. Kaya, ang dami nating baal sa buhay. Kung ano man ang inuuna ninyo maliban sa Diyos, baal ang tawag doon. At yun ay magdudulot ng trouble sa kanya-kanyang buhay natin. Basahin nyo ang Deuteronomy 28. Yan ay dulot lahat ng isang Diyos-Diyosan. Pagsuway at hindi pagsunod sa Diyos. Kaya sa araw na ito, mag-decide tayo, si Jesus ba, si God ba ang priority natin sa ating mga buhay? Pagka hindi, alam mo na ang susunod na mangyayari sa hinaharap. Pero pagka si God ang inuna natin sa lahat ng bagay, alam mo na rin ang mangyayari sa hinaharap. Basahin mo lang ang Deuteronomy 28. Isa sa salot doon ang pinag-aralan natin tungkol sa buhay ni Elias. 3 taon at kalahating hindi umulan dahil sa pagsuway, pag-aalinlangan kung susunod ba sa Diyos o hindi. Dahil sa maling paglilingkod sa Diyos-Diyosan na sa halip na sa Diyos maglingkod. Tumayo tayong lahat ngayong araw na ito, tayo po'y manalangin. Troubler, bago ako mag-pray, alam nyo, siguro, dahil sa message na ito, alam nyo na siguro kung bakit kinailangan mamatay si Jesus sa krus. Amen? Alam na ninyo siguro kung bakit pinanganak siya ng December. Hindi ko alam, basta pinanganak siya. Munti ko lang banggitin December kasi hindi naman sure ng December siya pinanganak. Bakit siya pinanganak sa Sabsaban?
Bakit niya iniwan ang kanyang kaharian sa langit at nagkatawang tao na buhay bilang isang alipin? Siguro sa inyo nakapagtataka kung bakit kailangan niyang parusahan, bugbugin, paluin, duguin, mamatay, ipango sa krus at malibing. Dahil yung trouble, yung kasalanan, nais niyang alisin sa buhay ng mga tao. Amen. Kasi napakaraming trouble ang dinudulot ng kasalanan sa buhay ng tao. At yan ang target ni God. Kaya binigyan niya si Jesus na kanyang bugtong na anak para makalaya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Jesus. Kasi ang daming trouble na dinudulot ng kasalanan, ng pagsuway, ng hindi pagsunod. Kaya inako na lahat ni Jesus yung trouble. Sa lahat ang nahihirapan, sa lahat ang nasugatan, sa lahat ang nagdusa, naging alipin, naghirap, ni walang bahay na matulugan, sabi niya, ni walang unan na sa kanyang ulo, hanggang sa siya'y mamatay. Dahil gusto niyang alisin ang mga trouble na yan, kinuha niya lahat upang hindi ka na dumanas ng ganyang klaseng trouble. Sa halip, magtiwala ka at manalig ka sa Kanya bilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi nais makita ng Diyos. Hindi natin pwedeng isipin na natutuwa ang Diyos sa Kanyang ginawa na hindi niya paulanin ang 3 taon at kalahati. Hindi lang natin natapos, pero ang totoong dahilan nun, gusto niya magbalik ang tao sa Kanya. Yun ang babasahin nyo sa mga susunod. Kung hindi ko naman itutuloy itong chapter 18 na ito, ang makikita nyo, ang dahilan, sabi ni Elijah, kasi gusto niya kayong magbalik sa Kanya. Kaya niya pinangyari yung mga trouble na yan sa pamamagitan ni Haring Ahab para magbalik ang mga tao sa Kanya. Kasi nagdadalawang isip ang tao, ang bilis nilang umalis, ang bilis nilang tumalikod, ang bilis nilang magpalit ng Diyos, ang bilis nilang lisan ang pera, ang katanyagan, o ang sarili, ang katamaran, alam ang bagay na inuuna kaysa sa Diyos. Yan ang Baal. Yan ang mga Baal ng ating mga buhay. Tayo ba manalangin sa araw na ito? Dakilang Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Kahit minsan may trouble. Minsan, ang dahilan pala para lang kami magbalik sa iyo palagi. Ganun pa man, kung tutusin, yung tunay na trouble ay inyo nang tinanggap. Kayo na ang umako sa aming mga kasalanan. Kayo na ang namatay para sa amin. Para yung tunay na trouble na kamatayan at kapahamakan at kahirapan ay hindi na namin maranasan. Dahil Diyos sa araw na ito, bilang mga Kristiyano, bilang mga nanalig sa inyo, Panginoon, bilang aming Panginoon na tagapagligtas, sa oras po ito, Panginoon, tulungan mong makita namin ang inyong tanging layunin kung bakit nagkakaproblema minsan, kung bakit nagkakaroon ng karamdaman minsan, kung bakit nagkakaroon ng kahirapan minsan, kung bakit nagkakaroon ng kakulangan sa buhay minsan. Ang gusto mo lang, magbalik kami sa iyo bilang isang Diyos na dapat namin pinaglilingkuran at sinasamba. Because you are a jealous God. Ikaw ay Diyos na mapanipughuin. Ang gusto mo, ikaw lang. Dahil ikaw naman ang karapat-dapat. Walang ibang Diyos. Kagaya ng aming pinag-aralan, maraming nalinlang, mga 850 na propeta, ang Israel ay nagdadalawang isip, ang Israel tuloy ay nagkahirap-hirap. Dahil sa pag-aalinlangan at pabago-bago kung sino nga ba ang Diyos na paglilingkuran. Sa araw na ito, Panginoon, isan pa, tutulungan nyo kami na kayo lang ang aming paglilingkuran. Tutulungan nyo kami na kayo lang ang aming Diyos sa aming buhay. Tulungan nyo rin kami magtapat sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Bagamat hindi kami perfecto, pero tulungan po ninyo kami magtapat sa inyo. Patawarin ninyo kami kung kami nanghihina. Patawarin ninyo kami kung kami ay napupunta pa rin, nalilihis pa rin sa mga papunta sa kasalanan. Tulungan po ninyo kami bumangon. Tulungan nyo kami bumalik sa inyo, Panginoon. At ilagay nyo sa amin ang lakas na kailangan namin para mapaglingkuran namin kayo.
pinupuri namin kayo sa araw na ito, pinapasalamatan. I-bless mo ang mga nakarating ngayon, Panginoon. Lalo rin aming mga senior citizen na narito, kailangan nila ng biyaya ng kalakasan. Kailangan nila ng biyaya ng kalusugan, Panginoon. Yung mga nakakaranas ng mahinang pangangatawan, kailangan nila, Panginoon, ng biyaya ng kalakasan, ng kalusugan na nanggagaling sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon. At yung mga malulusog naman ng katawan, nawa, lagi nilang ialay ang kanilang buhay sa inyo. Yung mga may pinagdiriwang ngayon sa kanilang mga buhay, Lord God, nawa, lalo silang maging malapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat naging mabuti ka at patuloy kang magiging mabuti sa kanya-kanyang buhay. Lord, hayaan mo ang trouble o ang kasalanan na nagdudulot ng trouble ay patuloy namin iwaksi at mabuhay kami na naglilingkod sa iyo. Itas po natin ating kamay ang pagpapala ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maranasan ng mga nagtitiwala at umaasa sa Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ngayon, hanggang sa buhay na darating, ang lahat ay